Monday, technically I'm back to work, but I cannot keep on going here. I have to be careful. Justice Secretary Crispin Remulla balik trabaho na sa susunod na linggo matapos mailalim sa heart bypass operation. Maliban nga po sa POGO operation ay possibly involved din po sa iba-ibang scam itong mga na-recover po natin na mga ni-raid po na kumpanya. Fugitive foreign national sa POGO Hub sa Las Piñas na i-turn over na ng Philippine National Police sa Bureau of Immigration. Scam sa China na trace ang IP address sa sinalakay na establishmento. But I will assure you, wherever you'll be comfortable, and then you'll have merienda and coffee and water. Kamara, tiniyak na bibigyan ng patas at maayos na setup ang media para sa coverage ng ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I would just like to emphasize that not a single peso of government funds has been paid under the tourism branding campaign with said agency. Department of Tourism iginiit na walang nasayang na pondo ng pamahalaan sa ad agency na nasa likod ng Love the Philippines campaign video. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Na-turnover na ng Philippine National Police sa Bureau of Immigration ang mga puganteng foreign national na kasamang nailigtas sa sinalakay na POGO Hub sa Las Piñas City noong June 26. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang Immigration Bureau na ang nagproproseso sa mga ito para sa gagawing deportation. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Maliban nga po sa POGO operation ay possibly involved din po sa iba-ibang scam itong mga na-recover po natin na mga ni-raid po na kumpanya. Nasa 7 ang nadiskubring dayuhang pugante sa mga na-rescue sa foreign national sa sinalakay na POGO Hub sa Las Piñas noong June 26. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, 4 dito ang Chinese nationals at 3 Taiwanese. Lahat sila may nakabingbing kaso na may kinalaman sa fraud o panluloko. Na-turn over na ng PNP sa Bureau of Immigration ang mga dayuhan na siya nagpuproseso ng kanilang deportation. After pong matapos ma'am yung documentation, yung pagkuha po ng biometrics kasi ibabangga po kasi nila yan sa system po ng Bureau of Immigration to check po kung sila nga po ay opisyal na dumaan sa ating immigration o nagkaroon po ng mga backdoor entry kaya medyo mahaba pa po yung proseso. Dagdag ni Colonel Fajardo, humingi din ng tulong sa kanila ang Embahada ng China para sa mas masusing investigasyon dahil sa umano'y nangyayaring scam sa kanilang bansa na konektado sa sinalakay na POGO Hub. Tulungan pa po sila na maimbestigahan pa po ito dahil lumalabas po sa initial investigation po ng Chinese government po na ito pong 4 na pugante sa kanilang bansa ay it appears ay involved po sa scam at using po itong kanilang ang ginagamit po na IP address ay na-trace po doon po sa kumpanya. Sa ngayon, nasa 758 ng dayuhan ang naiproseso na at nakuha ang biometrics. Sinikap din naming humingi ng update sa BI kaugnay sa deportation ng mga ito ngunit hindi pa sila tumutugon sa aming mga tawag. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang babalik na sa trabaho sa susunod na linggo si Justice Secretary Crispin Remulla matapos ang kanyang wellness leave. Kinumpirma naman ng kalihim na naoperahan siya sa puso, subalit nanindigan na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Ito ang balita ni Dante Amento. By Monday, technically I'm back to work, but I cannot keep on going here. I have to be careful. Humarap sa media kanina si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla kasama ang kanyang mga undersecretary at assistant secretary.
Ayon sa kalihim, babalik na siya sa trabaho sa Lunes upang magbigay ng mga direktiba. Gayunman, hindi pa siya madalas na makakapasok ng pisikal sa DOJ gaya ng dati. Inamin ng kalihim na siya ay sumailalim sa operasyon sa puso o heart bypass surgery noong June 27. May mga nakita umanong baras sa kanyang puso kaya nagdesisyon na siyang magpa-opera. 7-hour procedure happened, and syempre as usual, I went through the whole process. Na-intubate ako ng after that, mga 16 hours sa 17 hours bago tinanggal yung intubation. And then, okay naman, my recovery is very good. Ayon sa kalihim, naging matagumpay ang buong operasyon at sa ngayon ay sumasailalim pa siya sa physical rehabilitation sessions para tuluyang makarecover. Nilinaw din ng kalihim na hindi siya nakaranas ng heart attack o kaya stroke. Nagkausap na rin anya sila ng Pangulo hinggil sa kanyang pinagdaanang operasyon. Sabi niya, unahin ko na to. Unahin ko na yung magpapagaling at pagpapalakas para matuloy-tuloy yung trabahong inilaan para sa departamento. He's very happy that I made the decisions that I did. Samantala, sa tanong kung bababa ito sa pwesto dahil sa isyu ng kanyang kalusugan, ayon kay Remulla, Never, never. I serve at the pleasure of the President, and I will continue to discharge my functions as long as the President believes in my capability to lead the department. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng House of Representatives na bibigyan ng patas at maayos na setup ang mga miyembro ng media para sa gagawing coverage ng ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na July 24. Ito ang balita ni Janice Inhente. We will also arrange yung mga passes nyo so that you'll have access to the areas where you want to cover the SONA, no? Inaasikaso na ng House of Representatives ang lahat ng mga kakailanganin upang maging maayos at matagumpay ang ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang narito ang magiging setup para sa mga media na magko-cover sa event. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, makikipag-ugnayan sila sa Radio TV Malacanang o RTVM kung pupwestuhan pa rin ng mga ito ang media center na eksklusibong ginagamit ng mga mamamahayag na naka-assign na mag-cover sa House of Representatives. Noong unang SONA ni PBBM, inokupa ng RTVM ang HOR Media Center, habang inilipat ng lobby sa North at South Wing ang iba pang mga media network na nag-cover ng event. We're still negotiating with the media people and then yung RTBM, no? If we can accommodate some of the requests of the media, yung house media. So we're trying to find a solution. But I will assure you, wherever you'll be comfortable, and then you'll have merienda and coffee and water. Ayon pa kay Velasco, inaayos na rin nila ang listahan ng media personnel ng kada network para sa kanilang passes. At gaya ng dati, magkakaroon rin ng pagkakataon ng mga miyembro ng media na makausap ang mga dadalong personalidad kaugnay sa kanilang inaasahan o saloobin sa nilalaman ng ulat sa bayan ng Pangulo. Hopefully, we will also have time with some of the members of Congress. Sa pagpasok nila, you can have an interview. Kamakailan, ilang pakikipagpulong na rin ang isinagawa ng Kamara kasama ang media entities para sa setup ng technical teams na magko-cover. Tinitignan na rin ng HOR ang posibilidad na ibalik ang nakagawiang fashion show ng mga mambabatas at mga bisitang dadalo suot ang kanilang mga native at modern outfits. Hopefully, babalik yung fashion show, no? Yun, alam ko yung mga lifestyle editors nyo, yun ang titignan, no? Yung mga suot-suot ng mga ladies and gentlemen, no? Not only the members of Congress, but the guests, no? Kasi ito, we're almost back to normal, eh.
Sa ngayon, wala pang inilabas na guidelines ang HOR para sa magiging panuntunan sa media para sa coverage ng SONA ni PBBM. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa na ng investigasyon ang National Bureau of Investigation hinggil sa kartel, smuggling o hoarding ng sibuyas sa bansa, kasunod ng utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Department of Justice, may 7 individual na silang natukoy na nasa likod nito at kung paano minamanipula ang presyo ng sibuyas sa merkado. Ang pangalan ng mga ito ay kapareho ng lumitaw sa mga nakaraang pagdinig sa Kamara. Dagdag pa ng DOJ, patuloy ang pangangalap ng NBI ng mga ebidensya para sa isasampang reklamo. We're looking at all the minutes now of the congressional hearings. And of course, we will look at our own notes to be able to put together a good case of economic sabotage against those who insist on creating a cartel within the country, which is definitely against the law. May nakitang microplastic sa tubig ng Laguna Lake. Ang tanong ngayon ay kung ligtas pa bang kainin ang mga isda at maging ang kinukuhang tubig sa lugar. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Napili namin yung Laguna de Baez or sampling area kasi nga Laguna de Baez is the largest freshwater lake in the Philippines. Base sa ginawang pag-aaral ng grupo ni Dr. Hernando Bacosa ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology, kumuha sila ng water sample sa 10 stations na kanilang inilagay sa iba't ibang lugar sa Laguna Lake noong nakarang taon. Lumabas sa resulta ng laboratory test na may microplastic na pala ang tubig sa lawa. Pinakamarami ay nakuha sa kanlurang bahagi ng lawa kung saan umabot sa 20 microplastic per cubic meter. Ito ay ang lugar na bahagi ng Muntinlupa at Taguig. Ang microplastic ay mga durog o sobrang liit na mga piraso ng plastic. So that is also consistent with our hypothesis na because Western Bay is highly populated and also in terms of economic activities, nandiyan yung mga industrial activities and shall we say major economic activities na possible na mag-dispose ng waste containing microplastics. Nasa 12 magkakaibang klase ng microplastic ang kanilang nakuha na posibleng galing sa mga plastic bottle, plastic bag at iba pang packaging containers. Ayon kay Dr. Bacosa, posibleng nanggaling din ang microplastic sa mga ginamit na face mask. Di ba nakita natin marami tayong face mask na yung parang surgical mask na blue. So inanalyze po natin yung face mask na yan, ang material niya po is polypropylene. And then base sa ating pag-aaral, 30% ng microplastic is polypropylene. So possible po na yung mga himulmul na yon, yung mga fiber, could come from the mask na ginamit natin. Ayon kay Dr. Bacosa, may mga dapat pang isagawang susunod na pag-aaral para malaman kung ano ang epekto naman ng microplastic sa mga isda at kalusugan ng publiko. Ang tanong, ang tilapia at bangus ba natin ay contaminated na rin ng microplastics? At siyempre, posible bang yung microplastic ay nakakain na rin natin from the fish we eat? Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may mga programa na sila para maiwasan ng mga basurang plastic ay mapunta sa karagatan, ilog at lawa. Binibigyan nila ng mga insentibo ang mga pamayanan na nasa tabi ng mga lawa na may maayos na paraan ng pagtatapon ng basura na pangunahing dahilan ng polusyon sa tubig. Isa kasi itong parang bagong issue na kinakaharap ng buong mundo at kailangan magkaroon ng isang global standard doon sa level ng contamination, ng microplastics, doon sa mga isda at yung direktang epekto nito sa kalusugan ng tao. Ayon kay Dr. Bacosa, bukod sa microplastic ay dapat ding pag-aralan ang mas maliliit na bahagi ng plastic na tinatawag na nanoplastic. Mahalagaan niya na matiyak na ligtas ang tubig na kinukuha sa Laguna Lake ng mga konsesyonaryo. So possible po na yung ating
water supply could be contaminated kasi nga yung microplastic posible lang ma-filter. Pero po yung mas maliliit na nanoplastic ay mahirap yung i-filter ng ating water provider. Yun po yung mga questions na ating gustong i-raise kung napifilter ba nila yung nanoplastic. Ayon naman sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, walang dapat ipag-alala dahil dumadaan sa proseso ang tubig na galing sa Laguna Lake para matanggal ang microplastic. Ayon kay Dr. Bacosa, mapanganib sa kalusugan ng microplastic kung makakain o papasok sa katawan ng tao. Ang nanoplastic po ay napakaliliit. It could actually go through our liver, our kidneys, and then it was found in fetus recently in our blood. And kung yung microplastic po na ito ay may mga viruses, mga bacteria, so possible po na papasok din sila doon. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang grupo ni Dr. Bacosa sa DNR, LLDA at iba pang ahensya ng gobyerno para makagawa ng mga paraan na makatutulong na masolusyonan ang problema sa microplastic sa Laguna Lake. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na sundin ang bagong estratehiya sa paglaban sa money laundering at terrorist financing. Ayon sa Pangulo, kailangan ng bagong National Financing Strategy para sa taong 2023 hanggang 2027 matapos mapaso ang kautusang inilabas ng nakaraang administrasyon. Layo naman ng bagong estratehiya ng gobyerno na maalis sa gray list ng Financial Action Task Force ang bansa. Noong 2021 ay nakasama ang Pilipinas sa mga bansang pinaiting ang monitoring dahil sa mga kakulangan sa paglaban sa money laundering at terrorist financing. Nakukulangan ng Global Dirty Money Watchdog sa mga ginagawang aksyon ng bansa sa pagpapatupad ng mga batas kontra money laundering at terrorist financing at pagpapanagot sa mga nasasangkot sa ganitong mga gawain. Police District ang ginagawang investigasyon sa sexual assault sa estudyante ng University of the Philippines noong Sabado ng gabi. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre, kailangan kasi nilang tukuyin kung sino sa 10 persons of interest ang talagang perpetrator. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Yes, we do admit na ang challenge yan is napakalaki. Pero at least we're getting there. Hindi ilang na lugar ang pinangyarihan ng tangkang panghahalay sa isang estudyante ng University of the Philippines Diliman noong Sabado ng gabi. Ayon kay Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Nicolas Torre, main road ang Ilanan Street ngunit madilim ang lugar. Bukod sa kakaunti ang ilaw, wala ring closed-circuit television sa lugar. Kaya ang nakuha nilang CCTV footages ay sa labas lamang ng universidad. Hindi naman ilang na lugar eh. Main road ng Ilanan di ba? Sa dulo ng Ilanan is Commonwealth. Bago ka makapasok sa Ilanan ay merong guard post. May graduation rites din umano sa UP ng mga oras na iyon nang maganap ang assault kaya't walang nakarinig sa biktima nang itulak ito sa kanal na walang tubig at magsisigaw. There's really a challenge, kaya nga nilalabas namin ang lahat ng galing namin sa pagpupulis para ma-verify talaga, ma-reduce from 10 to 1 ito to a single person na talaga actual perpetrator. Tiniyak naman ng pamunuan ng UP Diliman na nasa plano na nila ang pagdaragdag ng mga CCTV camera. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maglulunsad ang Commission on Higher Education ng Short-Term Master's Program para tugunan ang kakulangan ng instructor o guro sa mga nursing school. Sinabi ni CHED Chairperson Prospero De Vera na nakatakda itong umpisahan sa susunod na linggo. Ayon kay De Vera, mayroong kakulangan ng qualified teachers sa mga nursing schools dahil required ang mga ito na magkaroon muna ng master's degree bago sila mapayagan na makapagturo sa mga learning institution. Problema sikat ang mga Filipino nurses at nire-recruit sila all over the world, no? Na mas maiksing master's program, particularly sa mga gustong magturo sa mga nursing schools para mapalaki natin yung enrollment sa nursing program.
Nauna na ang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang CHED upang tugunan ang problema ng kakulangan ng nurses sa bansa dahil sa migration. Ipinauubaya na ni Justice Secretary Crispin Remulla sa panel of prosecutors ang gagawing hakbang kaugnay sa natitirang kaso ni dating Senador Laila De Lima. Ito ay matapos hiniling ng panel na mag-inhibit sa kaso ang bagong huwes na naitalaga dito matapos na bitawan din ng isa pang huwes dahil sa hiling ng mga akusado. Ito ang balita ni Dante Amento. It can work, may not work, but that's how lawyers think. And it's how lawyers, the prosecution lawyers, want to play their case. We just respect the process right now. Ayaw pakialaman ng Department of Justice ang panel of prosecutors na may hawak ngayon sa natitirang drug-related case ni dating Senador Laila De Lima. Ayon kay Secretary Jesus Crispin Remulla, inabutan na lang nila ang kasong ito. Hiniling ng panel of prosecutors ng DOJ na voluntaryong mag-inhibit o bitiwan ni Muntinlupa Regional Trial Court o RTC Branch 204 Judge Abraham Joseph Alcantara ang kaso ni De Lima. Ayon sa panel, si Alcantara ang nagpawalang sala o nag-acquit kay De Lima sa pangalawang illegal drug case nito noong May 12. Kaya para maiwasan na magkaroon ng duda sa pagiging patas ng huwes, maiging ipaubaya na lang nito sa iba ang naturang kaso. Napunta sa sala ni Judge Alcantara ang natitirang kaso ni De Lima matapos namang mag-inhibit ang isa pang judge na humahawak dito dahil sa pagkwestiyon ng mga akusado sa kakayahan nitong hatulan ng patas ang kanilang kaso. Paliwanag naman ni Secretary Remulla na sa sariling pagpapasya ng mga state prosecutor kung ano ang kanilang gagawin. We cannot direct them one way or the other kasi that direction was set already before. So it's all it's actually their own volition that they're doing this. We just respect it as part of institutional continuity. Samantala, ayon naman sa kampo ni De Lima, natanggap na nila ang kopya ng motion ng DOJ. Pag-uusapan muna nila ito bago magbigay ng posisyon sa issue. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-inhibit na si Judge Abraham Joseph Alcantara sa natitirang kaso ni dating Senador Laila De Lima. Ayon kay Alcantara, ang kanyang pagbitiw sa kaso ay hindi nangangahulugan na magiging bias siya sa kaso, kundi para tapusin ang anumang kwestiyon sa kanyang kredibilidad, integridad at pagiging patas. Natanggap na ng mga abogado ni De Lima ang pagbibitiw ni Judge Alcantara. Dahil dito, hindi rin matutuloy ang nakatakdasan ng pagdinig sa kaso ng dating senador bukas. Humihingi ng tawad ang British tourist na si Ivan Dimitrov na nahuli sa video na nag-uukit ng pangalan niya at ng kanyang fiancé sa Colosseum sa Rome, Italy. Ayon sa dayuhan, hindi niya alam na 2,000 taon na ang istruktura at isang UNESCO World Heritage Site. Isang Bulgarian-born fitness instructor si Dimitrov na nahaharap sa multang nagkakahalaga ng hanggang 15,000 euros o mahigit 700,000 piso at 5 taong pagkakakulong. Natukoy ng Carabinieri Police ang suspect at girlfriend nito ilang araw matapos ang investigasyon, subalit nakaalis na ang dalawa sa bansa bago pa maipakulong. Inilunsad na ng Meta ang application na katunggali ng Twitter, ang Threads. Target na Meta CEO na si Mark Zuckerberg, ang platform na pagmamay-ari ni Elon Musk sa pamamagitan ng bagong app na halos ibinatay ang model sa Twitter. Ito ang balita ni Jonah Privado. We are launching Threads, an open and friendly public space for conversation. Ipinahayag ni Meta Chief Mark Zuckerberg na layon ng bagong lunsad na Threads app na daigin ang katunggaling Twitter. Batay sa mga eksperto, maaaring maengganyo ng Threads ang mga Twitter user na hindi na masaya sa mga ipinapatupad na pagbabago sa platform. Pinapahintulutan ng Threads ang users nitong makapag-post ng hanggang 500 characters at maraming features na kahawig ng Twitter. Gayunman, hindi pa ito inululunsad sa European Union ngayon.
Kiit ni Zuckerberg ang pagiging friendly user ng app ang magiging susi sa tagumpay nito. Aminado naman itong nangangailangan ng panahon upang maging mas malaki ang Threads kaysa Twitter. Dagdag pa ito, kailangan ng public conversations app ng 1 billion plus users. Samantala, tiniliksa naman ng rivals ang amount ng data na maaaring gamitin ng app kabilang na ang health, financial at browsing data na nakaugnay sa identities ng users batay sa Apple App Store. Available nang gamitin ang Threads sa 100 bansa kabilang ng United Kingdom, subalit hindi pa ito sa European Union dahil sa regulatory concerns. Giona Privado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ni Department of Tourism Secretary Maria Cristina Frasco na walang nasayang na government funds sa bagong Love the Philippines campaign. Naka-move on na rin ang ahensya sa issue at patuloy sa paglulunsad ng mga proyektong makatutulong sa turismo ng bansa. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. I would just like to emphasize that not a single peso of government funds has been paid under the tourism branding campaign with said agency. Wala umanong ni isang kusing na nagastos ang Department of Tourism mula sa pondo ng pamahalaan para sa ad agency na nasa likod ng Love the Philippines campaign video. Ayon kay Tourism Secretary Frasco, terminated rin ang negosasyon ng DDV Philippines na siyang gumawa ng audiovisual presentation. Wala rin aniya siyang balak ibalik sa dati ang slogan ng DOT taliwas sa panawagan ng ilan. Love the Philippines reflects the heart of every Filipino because lahat po tayo nagmamahal ng Pilipinas. We all love the Philippines. The circumstances of late has led the Department of Tourism to initiate termination proceedings on its contracted ad agency. At upang ipakita na nakamove on na sila sa issue, inilunsad ngayong araw ng DOT ang hop-on hop-off buses sa Manila City. Tila isa itong time machine dahil bida ang mayaman at makulay na kasaysayan ng lungsod. Kasama sa mga designated stopovers ay ilang parte ng Malacanang, National Museum, Rizal Park, Binondo at Intramuros. Mapa-local o foreign tourist man na nais mamasyal at subukan ang iba't ibang sikat na kainan dito sa lungsod. Hop-on na dahil maaari na itong magawa ng less hassle sa pamamagitan ng HoHo buses. Nauna nang inilunsad ng DOT ang HoHo bus sa Makati. Tinitingnan ng kagawaran na lagyan pa ng HoHo buses ang iba't ibang lungsod sa Metro Manila. This is a demonstration of the strengthened tourism governance envisioned by our President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And as well, it seeks to allow our key cities in the Philippines, including Manila, to have an edge in terms of digitalization in travel, as well as a competitive offering on the convenience of tourist travel, as you can find hop-on, hop-off as well in key cities all over the world. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng pagkakataon ng bawat turista na ma-experience ang Manila with convenience. Ito'y sa pamamagitan ng booking system through its mobile application. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-courtesy call visit si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian kay Defense Secretary Gilbert Teodoro ngayong araw. Tinalakay na dalawang opisyal ang defense at military relations ng dalawang bansa at kung papaano mapapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Wala pang pahayag kung napag-usapan din ang bagong insidente ng paghaharang ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa kanilang isinagawang supply mission noong June 30 sa Ayungin Shoal. Sa isang mensahe sa UNTV ng tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, sinabi nitong naipasa na nila ang kompletong ulat ng insidente sa National Task Force for the West Philippine Sea kung saan kasapi ang Department of Foreign Affairs. Sa ngayon, nasa kamay na ng DFA ang pagsampa ng kaukulang diplomatic protest. Nagpahayag ng matinding pagkabahala ang bansang Japan sa anilay peligrosong kilos ng China sa South China Sea.
Kasunod ito ng ginawang pangaharas ng Chinese Coast Guard vessels sa BRP Malabrigo at BRP Malapascua habang papunta ito sa Ayungin Shoal para umasiste sa isang naval operation. Sa isang tweet, sinabi ni Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa, na isang grave concern ang anyang dangerous behavior ng China. Gayaan niya ito ng umano'y patuloy na panghihimasok ng China sa karagatan ng Japan sa palibot ng Senkaku Islands sa East China Sea. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy kaugnay ng insidente. Sa ngayon, wala pang impormasyon mula sa Department of Foreign Affairs kung magahain ito ng diplomatic protest. Bilyon-bilyong piso umano ang inaasahang kikitain ng Pilipinas sakaling maisabatas ang pagpataw ng buwis sa digital service providers na nasa ibang bansa. Pero paalala ng isang grupo, ang mga consumer ang tatamaan ng pagpapataw ng VAT sa online platforms. Ito ang balita ni Harleen Delgado. So, hindi po clear talaga whether these digital services, especially if they have no physical presence in the Philippines, will be really subject to VAT. Marami sa mga Pilipino ang naging parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay ang paggamit ng online platforms lalo na nang tumama ang COVID-19 pandemic. Kabilang na riyan ang video on demand gaya ng Netflix at video conferencing platforms gaya ng Zoom. Kaya ang Department of Finance o DOF, suportado ang panukalang patawan ng value-added tax o VAT ang mga digital service provider o DSPs na nakabase sa ibang bansa. Ayon kay DOF Undersecretary Dakila Napao, kung magbabayad ng buwis ang lahat ng DSP, aabot sa 145 billion pesos ang makokolektang kita ng gobyerno sa loob ng 5 taon. Kung 70% lamang ang magbabayad, hanggang 23 billion pesos ang dagdag kita ng gobyerno, habang mahigit 16 billion pesos naman kung 50% lamang ang magko-comply rito. Kaya isinusulong nila na mairehistro ang mga non-resident digital service provider at mabigyan linaw sa batas ang pagpataw ng buwis sa online services. That's why we need to capture this group of supposed to be taxpayers. The non-resident are not covered yet, but other countries, they're already imposing this VAT. Pero aminado ang Bureau of Internal Revenue na magiging mahirap ang pag-implementa nito sa mga online platform na walang pisikal na presensya o opisina sa Pilipinas. We can tax this, but we cannot really enforce because they are not in the Philippines, they are not registered, so we cannot even audit them. They are not here. Kaya tanong ni Senator Sherwin Gatchalian, kaya raw ba na i-block ang mga website ng mga digital service provider na hindi magpaparehistro para sa pagpataw ng VAT? Ayon sa DOF, kailangan ng legal na basehan para rito. Ang Tax Management Association of the Philippines o TMAP, bagaman suportado ang gobyerno sa paghahanap ng dagdag kita mula sa buwis, nagpaalala na ang mga consumer ang maapektuhan nito. Ang ilang digital service providers gaya ng online shopping platform na Lazada Philippines nilinaw na hindi sila tatamaan ng naturang panukala sakaling maisabatas dahil nakarehistro sila sa Pilipinas. Pero dahil kumukuha ito ng digital services mula sa mga kumpanya sa ibang bansa, magdudulot nila ito ng mas mataas na presyo sa kanilang mga produkto at serbisyo. Thus, any VAT collection requirement imposed on non-resident service providers would ultimately be passed on to the buyers of goods and services in the Philippines and may lead to higher prices and increase the cost of doing business. Bubuo ng Technical Working Group ang komite kung saan bibigyang linaw pa ang mga probisyon ng panukala. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ngayon ng Bank of the Philippine Islands na alisin na ang transfer fee sa kanilang small banking transactions. Ayon sa BPI, nagsimula pa ito kahapon, July 5, at tatagal hanggang sa September 30 ngayong taon. Maaaring mag-transfer ng nasa 1,000 pesos sa ibang bank accounts gamit ang InstaPay sa BPI app na walang anumang babayarang fee. Ayon sa BPI, layon ng hakbang na lalo pang mapalakas ang financial inclusion sa Pilipinas. Ito ay bilang pagtalima sa kautusan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tanggalin ang transfer fee sa maliliit na banking transactions. Paiigtingin ng Pentagon ang security policies ito kasunod ng classified documents leak.
Kabilang sa ipatutupad na pagbabago ang mas mahigpit na physical security at measures upang maiwasan ang wastong pag-aalis ng mga dokumento. Ito ang balita ni Kate Lloren. Inanunsyo ng Pentagon ang planong paghihigpit sa control ng classified information. Kabilang sa pagbabagong ipatutupad ang pagtatalaga ng mga officer na kokontrol sa antas ng access sa secret data. Gayon din ang paglalagay ng systems upang ma-detect ang electronic devices. Lumabas sa ginawang pagrepaso ng Pentagon Policies and Procedures na kinakailangang dagdagan ang oversight sa mga pinagkakatiwalaan sa classified national security information. Kasunod ang paghihigpit ng serye ng umano'y hindi otorisadong pagsasapubliko ng 12 ng classified files online ng isang low-ranking service member. Nahaharap sa kasong pag-leak ng files ang ex-airman na si Jack Teixeira, 21 years old. Gayunman, itinatanggi niya ang mga paratang laban sa kanya. Kasalukuyang nakakulong si Teixeira at naghihintay ng pagdinig sa kaso matapos na arestuhin noong buwan ng Abril. Ayon sa mga prosecutor, lumikha ng sariling bersyon ng sensitive information si Teixeira at posted niya sa isang online chat room. Nag-share din umano ito ng mga larawan ng US intelligence material. Kung mapapatunayang guilty sa unauthorized transmission ng defense information, makukulong ito ng hanggang 15 taon. Kate Lloren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng mga opisyal sa Wisconsin, USA kung papaanong natrap ang 8 tao nang pabaliktad sa isang roller coaster sa isang festival noong holiday weekend. Nangyari ang insidente sa Forest County Festival sa Crandon. Tumawag naman ng specialized teams ang firefighters upang tumulong sa rescue dahil sa taas ng ride. Gumamit din ng ladder trucks upang maabot ang mga pasahero at ma-secure ang bawat isa sa kanila bago i-release ang over-the-shoulder na safety bars. Inabot ng halos 3.5 oras upang maibaba ang lahat ng pasahero. Isa sa kanila kinailangan dalhin sa ospital. Nakahanda ang Department of Education Bicol na makipagtulungan sa mga local government unit kaugnay sa pagtugon sa karagdagang pasilidad na magagamit bilang evacuation center. Ito'y matapos magpahayag ang ilang mga LGU na kukulangin ang kanilang mga evacuation center sakaling magpatupad ng forced evacuation sa mga nakatira sa loob ng 7 to 8 kilometer extended danger zone ng Bulkang Mayon. Ito ang balita ni Brian Baldarahe live. Brian, ano naman ang contingency plan ng DepEd Bicol sakaling tumagal pa hanggang sa susunod na pasukan ang mga evacuee dyan sa Albay sa paggamit itong mga classrooms? Yes, June, nakahanda umano ang kagawaran na magpatupad ng modular learning sa mga bata sakaling abutin pa nga ng susunod na pasukan ang mga displaced families sa loob ng mga classrooms. Siniguro ng Department of Education Bicol na nakahanda itong magbigay ng karagdagang classroom sa oras na kailanganin ito bilang evacuation centers para sa mga pamilyang ililikas sa oras na itaas pa ang alert level status ng Bulkan Mayon. Ayon pa sa DepEd, papayagan din nilang ipagamit maging ang iba't ibang mga school facility sakaling kulangin pa din ang mga classrooms gaya ng mga covered courts at mga open fields. We are always willing to be a good partner of the LGU. Although may batas na nililimit lang sa 15 days, pero hindi naman natin matitiis na ang mga bata ay nasa labas o kaya hindi maganda ang kanilang lugar na tinitirahan. Kaya we will be willing to extend the use of other facilities in the school kung sakali man na umabot tayo sa level 4.
Tiniyak din ng DepEd na hindi maaapektuhan ng pag-aaral ng mga bata kung sakaling tatagal pa ang pamamalagi sa mga classroom ng mga displaced families. Modular learning at ang iba'y face-to-face ang naisip na paraan ng ahensya para hindi mabakante ang mga estudyante. Sa ngayon, aabot na sa 230 na mga classroom ang naokupa at ginagamit ngayon bilang evacuation center dahil sa pag-aalboruto ng Bulkan Mayon. We already anticipated na tatagal ng 90 days. Kaya meron na kaming contingency plan na kung abutin man ang opening ng school year 2023-2024, the first 2 months pwedeng mag-modular at yung iba ay face-to-face. Kaugnay nito, tuloy-tuloy din ang paghahanda na ginagawa ng iba't ibang mga LGU para sa karagdagang pasilidad na magagamit ng mga pamilyang posibleng ilikas mula sa 7 km to 8 km extended danger zone. Dagdag na palikuran at mga linya ng tubig ay ilan lamang sa isinasaayos ngayon ng mga LGU. Ang mga kakulangan na ito ay number 1, yung mga CRs po sa schools hindi po nakadesign for prolonged use. Usually mga urinals lang ang meron sila. It's not designed for long-term pooping, kumbaga. Tapos pangalawa po, wala po talaga silang mga shower rooms, bathrooms. Wala po silang communal kitchen. Walang laundry area. So ito po yung mga nakikita namin na mga kakulangan. Na-identify na po ang lahat ng ito. So nakapag-programa na po kung sino yung tutulong sa pag-provide. Samantala, patuloy pa din ang volcanic tremor na naitatala ng FIVOC sa Bulkan Mayon. 243 rockfall events ang naobserbahan ng ahensya sa loob ng 24 na oras. May 7 dome collapse at 2 lava front collapse pyroclastic density current o PDC na nangyari sa Mount Mayon. Habang 1,621 naman na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinugari ng Mayon sa Magdamag. Diyon sa pinakahuling ulat na inilabas ng Albay Provincial Office ay aabot na sa 5,743 na pamilya ang nasa loob ng mga evacuation center pa hanggang sa ngayon. Katumbas ito June ng mahigit 20,000 Albayano na apektado pa rin ang pag-aalburuto ng Bulkan Mayon. June. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang bayan ng Palawig, Zambales dakong alas 3:16 ng hapon kanina. Base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang sentro ng lindol 26 kilometers sa may kanlurang bahagi ng Palawig, Zambales at may lalim na 46 kilometers. Kaugnay nito, naramdaman din ang intensity 3 sa bayan ng Botolan, Iba, Cabangan at San Marcelino, Zambales, habang intensity 2 naman sa Quezon City. Ayon sa PHIVOLCS, wala namang inaasahang aftershocks o matinding pinsala na idinulot ang lindol. Yun. Napaaga-aga ang ating Kausin natin. Oo, si Serong Pinoy. Dahil na natin dito sa hinggil dun sa mga puganting foreign nationals na nakasama doon sa raid doon sa Las Piñas noong nakaraan. Sabi po ni Francisco Noel de Torres, need na po siguro natin na mas mabigat na parusa sa mga dayuhan para sa mga crimes na nakomit nila, hindi lang deportation. Mm-hmm. Kasi sa ibang bansa, 'di ba, talagang kamay na bakal, no? Lalo na kapag meron kang ginawa against their country. Ito naman sinabi ni how do you say this? Bijor, Philippines, tama ba 'yan? Tungkol sa onion smuggling. Sabi niya po, sana walang patatawarin na smugglers. Yan, ito naman mahalaga to, yung microplastic sa Laguna Lake. Sabi po ni Roger Bato, kaya pala nagkakaroon ng plastic sa Laguna Lake dahil sa ipo-ipo. Oo, baka nadadala. Parang ganon. Pero kasi ang microplastic, sanhi yan, nung mga naipong basura, madaming basura na yun, di ba? Pagka napunta sa anyong tubig talaga. Sa mga water forms ka, tama naman. Body of water. Anyong tubig. Naalala ko yung mga elementary subject natin ito. Parang Tama yung panlipunan. naman. Pag tumagal, doon nagkakaroon ng
microplastic. Yung maliliit na, na nadudurog na. Oo, ganun po yun. So, siyempre sa Laguna Lake, marami diyang kinukuha rin tayong mga produktong isda na lamang dagat, lamang tubig, di ba? Oo. Tilapia. Yung iba, paborito yung, alam mo yung kanduli? Naririnig ko yan. Honestly, kanduli, naririnig ko yan. Pero hindi ako masyadong familiar. May iba bang tawag sa kanduli? Kanduli lang talaga ang alam ko Pamilya ng mga hitoy, no? Di ba? Yung kulay puti. Malangsa nga lang yan. Pero ang ginagawa nila pag sinisigang, talagang nilalagyan ng pawala ng langsa. So kaya dinadaing. Nung araw kasi pag napupunta kami bandang ganyan sa isla, kung tawag isla, ganyan ang mga talagang maraming makukuha. Oo. Kasi I'm not sure, baka sila rin yung talagang, di ba parang yung naglilinis, yung janitor of the... Iba naman yung janitor fish. Hindi, I mean, may mga ganun parang talaga ganun ang isda. trabaho nila yung naglilinis sila ng karagatan. Sa ecosystem. Oo, kaya, or ng lake in that matter, for that matter. So, marami silang nahihigop na ganyan mga microplastics. Tapos kung kakainin natin, mapupunta sa atin. Noong 1980s naman, nauso yung nagsimula na yung Big Head, yung Imelda. Yung sa Laguna Lake. Kaya nga Imelda yung kasi project ni Madam yun. Nagano ng binhi doon. Okay. Alam ni ano yan, Napaghahalataan naman ng ang mga edad. Pero wala nang biya doon, kuunti na lang ang biya. Biya? Malaming biya. Yan ba yung malaking bibig? Hindi. Hindi, biya. Marami sa Laguna Lake nung araw yan. Biya. Sarap yun, ginagataan, piniprito. Kulay puti yun, sarap yun. Pag natikman mo, maghanap ka na minsan. Masarap yun, biya. May ayungin pa nga dati, di ba? Ayungin. Ako, hindi ko na alam yung mga, ang alam ko na lang yung mga tila, yung kasi mga usual. Dumudumi na kasi ang Oo. Sige. Ayan, ito naman sabi ni Nes Santos, same issue pa rin tayo na microplastics. Sana yung used plastics, bilhin ng mga pabrika na magandang presyo para i-recycle naman nila. Tiyak maraming mamumulot ng plastic, extra income pa. Ito naman sa no government funds involved sa DOT video. Sabi po ni Orlando Beltran, what about the cost of damage done to our economy as a result of the negative backlash of the fiasco? Can anybody quantify that? Hindi. May punto naman, yung bad image. Kasi nga parang umalago ng ganun, tumaas yung rating biglang bumagsak, di ba? Parang ganun ang nangyayari. So ewan ko kung paano papanagutin yung ahensya na involved, pero I'm sure they're doing something about that. Pero tingin ko babalik naman yun, kasi ang mga turista naman talaga hinahanap ang Pilipinas. Ang ganda-ganda naman kasi ng Pilipinas, and yun nga parang hindi mo na kailangan kumuha pa ng video mula sa ibang lugar dahil ang kailangan mo lang camera sa Pilipinas and meron ka na makukuha ng magandang photo. Basta makakamubon din na lahat yan, nalusutan lang talaga, nalusutan. Hindi ka kasi hinare, di ba? Sabi mo, napansin mo agad na may foreign touch yung video. Sayang naman. Ito na, mag-shoutout na po tayo sa ating mga kausiserang Pinoy ngayong araw. Unahin na po natin si Nick C. Karaan at Aldrin Camo at Bidjor Philippines. Si Orlando Beltran. Shoutout din po kay Lisel Sabando at Nes Santos. Patuloy lamang po kayo sa inyong pagpo-post ng mga komento, suhestyon at iba pang mga reaksyon sa mga balitang nais ninyong aming bigyan ng pansin. Bakit? Dahil po ngayong anniversary month ng ito ang balita, pipili po kami ng mga kausi na makakatanggap po ng regalo. Ayan. Abangan nyo next week ang ating anniversary. Correct. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan, dito po sa Ito ang Balita, ang gagawin lang po ninyo, pumunta sa aming mga official social media account. Yan. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganyan din po sa aming Facebook account at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Lucas 6:36 na nagsasabi, magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig
ang aming ibinabalita at dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.